Yan, hello po sa inyo. Yan, good morning, good afternoon, or good evening po. Kasi di ba, hindi ko sure kung nasa ibang bansa po kayo, si Miss Divina nasa Cambodia. So welcome po sa ating Free Financial Literacy Campaign. Yan, magpapakilala po muna ako or yung nire-represent ko po na company. Bakit po kayo nandito? Kayo po ay nasa IMG or International Marketing Group. Huwag po kayo mag-alala, wala po kung ibibenta po ng mga products sa inyo. Di ba? Ang focus po natin ay financial education. Dahil po may campaign po kami. Ano po ang campaign ni IMG? Ang makapag-educate po, financially educate ng 30 million Filipino families by 2030. At kabilang na po kayo, congratulations po, di ba? Yung nag-invite po sa inyo, pasalamatan niyo po yun. Kasi, syempre, tinap po nila kayo para mapabilang po dito, maging financially educated, para mas maano po natin, yung challenging future ay mas mapaghandaan po natin. So, okay po ba? Bago po tayo mag-start, mag-pray po muna tayo. Ito po ang tinuro sa amin ni Brother Bo Sanchez, ang True Millionaire's Prayer. So, let's put ourselves in the presence of our Holy God in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, amen. So, I hope sinabayan niyo po ako dun sa prayer na yon, di ba? Prayer pa lang po, ina-attack na po natin yung wealth, di ba? Para, hindi lang para sa sarili natin, sa family natin, at maging blessing din tayo sa iba. And I hope ngayong hapon po ito, bigyan ako ni Lord ng wisdom para ma-share ko po sa inyo kung ano po ba yung nais nyo pong matutunan. Diba? Hindi naman po kayo nag-attend dito para wala lang. Siyempre, dapat may matutunan po kayo kahit papaano at ma-apply po natin yun sa life natin. Okay po? So, bago po magsimula ang ating financial class, magpapakilala po muna yung nasa harap po ng camera ninyo. Ako po si Cherry Giriariza. I'm a graphic artist po by profession. Yes, 8 years po akong graphic artist. Pero ngayon po, hindi na po. Kasi po, full-time financial coach na po ako sa True Rich Makers team. Dito po, under po yun sa International Marketing Group. Or also po, I'm a AFP, Certified Associate Financial Planner. Senior Marketing Director po here in International Marketing Group, also an entrepreneur. So paano po ba nangyari yan? Baka kayo po ngayon ay employed pa. Tama po ba? Sino po ang employed sa atin hanggang ngayon? Or yung may trabaho pa? Diba? Ako po dati ganyan din. Diba? Same po, June 17, 2017. O, diba po? 4 na taon na po ako sa IMG. Ako po ay graphic artist noon. Nag-attend po ako. Saan? Ito rin po mismo yon yung inatenan nyo. Pero dati po sa office sa Makati. May offices po talaga si IMG worldwide. Pero dahil po nag-pandemic, through Zoom po muna tayo nag-uusap. I hope maging normal na po para magkita-kita naman tayo sa office. Diba? Ito rin po yung inatenan ko na nakapagpabago po ng aking life, lalo na po sa pagdating sa financial life. Kasi po ako po ay YOLO, 25 years old po ako that time. Diba? YOLO, you only live once. Travel dito, travel doon. Although, nung 19 years old pa lang ako, gusto ko nang paghandaan yung pag-retirement years. Pero wala akong makita or hindi ako financially educated. So, napunta ako sa IMG, doon ako namulat. Diba? Paano ko change yung IMG? Tinuruan niya ako from spender to saver. So, kaka-attend ng training, dahil naging member ako sa IMG, naging investor. After nun, attend natin ng training, patuloy kasing nag-grow. Diba, habang buhay kasi dapat tayo nag-aaral, naging entrepreneur, tinuruan ako ni IMG para mabilis nating ma-hit yung financial goal. Okay po ba yun? I hope kayo din po, diba, bandang dulo ay may ma-realize po kayo na dapat, diba, patuloy tayong nag-grow. Ako po ay graphic artist with the mission to help spread the importance of financial literacy among Filipino families with the help and grace of God. Lord, bigyan mo ako ng wisdom para itong mga attendees natin today ay magkaroon o mabago din ang life nila. Okay po? So, mag-start na po tayo. Diba?
Sa way background, tungkol na po to sa inyo. Kasi ako po, nabago na po ako ng financial education. Kami pong mga IMG members na nag-attend. Kaya po kayo, pina-attend din po dito sa financial class or sa webinar dahil kami po ay nabago. Diba? Imagine mo, from spender, naging saver, investor to entrepreneur. Ikaw po ba? Baon ka po ba sa pagkakautang? Gusto mo na mag-invest for your future? Ang tagal mo ng OFW, ang tagal mo nang nasa abroad, ang tagal mo nang nagtatrabaho pero wala ka pa rin ipon? Huwag po kayo mag-alala. Ang topic po natin for this day, the secret to saving and building your future, taking control of your money. Kayo na po ang magkukontrol sa pera. Madalas kasi 'di ba ang pera nagko-control sa atin? Ba kung na-invite po kayo, 'di ba? Sabi kasi dun sa may nabasa ako, meron daw sa inyong naghahandaan na agad ang long-term healthcare. Gusto ko yun, may HMO ko sa company, pero kapag nag-resign ako, mawawala yun. Meron din po yan. Yan po, nasa unang building block po yan. Number 2, kasi gusto kong magkaroon ng protection yung family ko. Ano ba yung tungkol sa life insurance? Kasi dati takot na takot ako dyan. Gusto kong ma-educate tungkol dyan. Huwag po kayo mag-alala, topic din po yan. Diba? Number 3, ano pa? Gusto ko mawala sa pagkakautang. Hindi na ako makatulog sa utang. May debt management din po tayo para dyan. Gusto mo din mag-build ng emergency funds kasi sabi mo ang daming emergency. Kulang lagi ang funds mo. Meron din po. At last, investment. May nakita ka na post. 1,000 pwede na daw maging investor ni Jollibee? Legit ba yun? Yes po. Sobra. Paano po yun? Kailangan lang po natin pag-aralan, di ba? Uunti-untiin po natin yan. Kahit isa lang po ang gusto nyo, I hope magstay po kayo sa dulo para maging financially educated po kayo. Why? Kasi po, sa kahit anong investment natin, sa kahit anong i-apply natin sa buhay natin, bakit kailangan natin ng financial education? Sabi po sa page 11 ng book, when it comes to securing and saving their future, many good people fail, many hardworking people fail, many smart people fail. Isa ka po ba dyan? Bait-bait mo naman, panay libre mo, panay padala mo ng pera sa family mo. Sobrang sipag mo, panay ote ka, ang talino mo naman. Ba? Pero bakit ngayon? Wala ka pa ring ipon, puro resibo lang. Baon ka pa sa utang. Many young and old people fail, wala sa edad. 'Di ba ang pagkakabaon sa utang? Lalo na pagpatanda ka na, hirap na hirap ka pa rin. Puro ka pa rin utang. Diba? Many teachers, engineers, even doctors fail. Ayan po ay may mga matataas na yung posisyon o professionals. Ang tawag nila sa mga pagganyan, professionals. Diba? May malalaking sahod, maganda ang trabaho, pero baon sa utang. Isa po ba kayo sa nabanggit sa ganyan? Ba? Ano pa? Many end up retiring without enough savings. 20, 30, 40 years ka nang nagtatrabaho, pa-retire ka na, wala ka pa rin ipon. Isa po ba kayo sa nabanggit sa ganyan o may kakilala kayo? Dapat, alisin na po natin yan. Ba? Etong mga nabanggit na yan, people don't set out to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances. Hindi mo naman gustong mabaon sa pagkakautang? Hindi mo naman gusto puro resibo lang ang laman ng wallet mo? Diba? Ano po ang nakakalimutan? Nakakalimutan ng planuhin ng tama ang pagmamanage ng kaperahan. Ang birthday, ang travel, laging pinaplano. Pero bakit ang pag-iipon, pag-i-invest o pagre-retire natin, ayaw nating planuhin? Diba? Ang kulang po dyan ay lack of financial education. Kung nabanggit ka po dyan, kulang ka sa financial education. At ngayong hapon na to, magiging financially educated ka na. Para, ito po, yung challenging future, diba? Magkaroon tayo ng pagkakataon, di ba? Na mapaghandaan iyan. Ano ba yung challenging future na sinasabi? An uncertain labor market. Nakikita niyo po ba? Automation and powerful software continue to replace more and more workers. Automated na po. Saan yan? Sa McDo pa lang, sa mga fast food. Diba? Dati, ang daming lalapit sa'yo, ma'am, sir, ano pong order mo? Ngayon, ikaw na mismo pipindutin sa malaking kiosk o TV, LED, ano bang tawag nila doon? Ba, papel na lang. Pupunta ka sa cashier, magbabayad ka na lang. Sa Pilipinas, di ba, sa toll gate, dati, tao yun lang doon. Ngayon, RFID na.
Mabilis na. Kung isa ka ba, kung may trabaho ka po ngayon at sinabi nung boss mo, 1 month ka na lang, papalitan na kita ng powerful software, automated na tayo. Matutuwa ka po ba? Or ilang taon, ilang buwan o ilang araw ka magso-survive kapag nawalan ka ng trabaho? Paalis na ng paalis or lumilipat na ang mga manufacturing jobs para mag-cut cost. Di ba lalo ng pandemic, ang daming nawalan ng trabaho. Kayo po sa sarili mo, ako po, nagising ako dito kay graphic artist, na-lay off po kami last year. Nagsarado po yung company namin kasi yung trabaho po natin hindi yan panghabang buhay. Tanggapin po natin yan. Ang software, hindi napapagod. Hindi nagreklamo ang tao, napapagod at nagreklamo. Kaya ang mga iba, diba, pinapalitan na agad ng mga software. Number 2, challenging future. Low savings and high debt ang malaking impact po kapag magre-retire na. At marami po sa atin, age 65 and beyond, ay kailangan pang magtrabaho para makasurvive. Ilang taon ka na pa nagtatrabaho? Be honest po sa sarili mo. 5, 10? Ako po, 7 years po ako nung nakilala ko po sa IMG. 7 years po ako nag-work at nagising po talaga ako dito. Totoo naman. Diba? Tingnan niyo po itong senior citizen survey po sa Pilipinas. 40% po nagre-rely sa children. Gusto mo po ba pagdating ng panahon, aasa ka sa anak mo? Wag. Diba? Kasi may magtuturo naman po paano natin paghahandaan ng future. Kung yung old generation, yung parents mo, sinusuportahan mo ngayon, okay lang. Kasi hindi naman sila naturuan dati paano makapaghanda for retirement. Ikaw na naka-attend dito, dapat yung anak mo in the future, diba, hindi ka naasa sa kanila. Kasi ninanakaw mo yung para sa apo mo, sa grandchildren mo na pera. Diba? 20% nirely sa charity. Ikaw ba, ngayon na nagtatrabaho ka, pagdating ng panahon, gusto mo bang pumila sa mga charity offices? Lalo na kapag may sakit ka, para lang bigyan ka ng pera? Wag. 30% still working. Gusto mo ba habang buhay ka magtrabaho, pinanganak ka, nagtrabaho hanggang mamatay? Gusto mo po bang ganun? Dapat hindi. Kasi dapat pag senior na tayo, ini-enjoy na natin yung life. Malapit na tayong bumalik kay Lord niyan. But 8% nagre-rely sa pension. Pansinin niyo po or tanungin niyo sino po ang may kakilala niyo may pension. Kung sapat po yung pension na meron sila, kapag ang sagot po nila hindi, dapat ngayon pa lang po paghandaan na natin ang ating retirement years. At 2% lang po ang financially independent. Ibig sabihin po sila yung naghanda para hindi umasa sa mga nabanggit na to. Sa 40, sa 20, sa 30, at sa 8. At ang goal po natin ngayong hapon na to, lahat po tayo mapapabilang sa 2% na yan. Kami pong mga IMG members na nag-invite sa inyo ay dyan po papunta sa 2%. Kaya ang goal namin, kayo din po na mga attendees, papunta po sa 2% na yan. Okay po ba yan? Number 3, challenging future. The high cost of education as well as lack of preparation for college planning will hurt the younger generation. Anak ka ng anak, tapos, diba, ang gusto mong mapag-aral ang mga anak mo, yung panganay. Diba, magtapos ka ng pag-aaral, pag-aralin mo lahat ng kapatid mo. Hindi po. Diba, tayong mga although hindi pa naman po ako magulang, ang mga magulang, diba, ang goal niyan, mapagtapos ang mga anak nila. Hindi ipasa ang responsibility, diba, sa mga anak. Okay tayo kung mag-anak, kung may pang-paaral tayo, kung wala, hinay-hinay sa pag-anak. Ito ba, magkano nga ba ang pera na kailangan makapagpatapos lang po ng isang anak sa college? Sige, tanongin niyo po yung sarili niyo. Alam niyo yung sarili niyo kung may anak na po kayo. Estimated college cost po ito nung 2016 pa para makapagpatapos ng 4-year course. Diba? Noong sa private po, kailangan mo ng 1 million pesos. At sa public, kailangan mo ng 400,000 pesos. Imagine mo kung 4 ang anak mo, kailangan mo ng 4 million para makapagpatapos sila sa magandang school.
Kasi gusto natin maganda mabigay natin sa anak natin. O ngayon, alam mo na, mag-prepare ka na. Paano? Mamaya po, di ba? Sa latter part ng ating financial class, makikita mo naman, pwede pa lang makapag-ipon para sa college fund nang hindi nangungutang. Ano po yung challenging future? Jerry, hindi pa ba matatapos? Matatapos din po ang challenging future. Ano yon? Increasing cost of living. Marami sa atin ang nahihirapang makapag-ipon ng pera para sa mga pangangailangan. At kapag dumating yung mga pangangailangan na yan, emergency repair, pagkakasakit, tuition, etc., ang tanging sagot ay umutang. Kaya nababaon sa pagkakautang. Ayan po yun. Ano ba yung increase in cost of living? Yan po yung tinatawag na inflation. Diba? Yan po yung patuloy na pagtaas ng bilihin na hindi natin kayang makontrol. Diba? Kaya nawawalan ng halaga yung pera natin. Ang tanong, pataas ang bilihin ng sahod ba natin tumataas? Ba't hindi? Kapag aralan natin, paano tayo makaka-survive dun sa inflation, dapat sa mas mataas tayo na nag-iipon, nag-i-invest. Kung 4% yung inflation, dapat sa mas higher para na sa mas higher tayo nag-iipon at nag-i-invest na nagbibigay ng interest sa atin para yung pera natin hindi natatalo. Tingnan niyo po ito ha, nung dati po, push cart daw, ganyan na yung laman punong-puno, hindi ko na po naabutan yan. Pero tinanong ko po sa papa ko, oo daw. Ngayon, tingnan niyo po yung 1,000. 2 supot na lang. Hindi po ako naniniwalang 2 supot yan. Kasi po dati, inutusan ako, bumili ng gatas ng pamangkin ko. 1,000 po. Mas mahal pa dyan, 1,000 plus. Isang box lang po yun ng gatas. Imagine mo po, lalo na kapag tanda natin, baka yung 1,000 po worth 100 pesos na lang. Yan po yung dapat mga pinaghahandaan natin. Cherry, dami naman yung challenging future. Huwag po kayong mag-alala. May good news po. With financial literacy, we can face all those challenges. There is hope. Diba? Tandaan nyo po, by being financially educated, yung mga challenges na yan, kaya nating kaharapin. So, paano? Diba? Ito po, sisimulan na po natin na solusyonan ang challenging future. I'm sharing po with you the 4 basic financial planning concepts. Bakit basic, Cherry? Kasi nga basic, di ba? Pwede to kahit kanino. Ito ang basic na to na hindi natuturo sa school. Baka magulat po kayo. Di ba? Ano yun? Ito po yung dapat natin, di ba? Pag-aralan or alamin. Number 1, ang X-curve concept. Ano yun? Ito po yung X na minamahal natin. Huwag niyo na po yung balikan yung ex nyo na iniwan kayo. Okay, move forward po tayo. Ang blue line po, tandaan nyo, represents our money line. Kaperahan. Ting, pera. Ang red line po represents our responsibility line. Kung saan yung pera, nagbabayad tayo. Responsibility. Habang bata po tayo, hindi po yan literal na bata. Kayo po na nagtatrabaho, yan adult. Yan po yun. Diba? Wala tayong pera or wala tayong ipon. Di ba? Usually, ganyan naman talaga. At ang responsibilities natin, napakalaki. Bakit kaya hindi mawala-wala? Ang goal po natin, kapag tanda po natin, itong big responsibilities natin, magkaroon tayo ng malaking pera kapag tanda. Para mawala yung responsibilities. Or hindi man mawala, diba, yung pera na ang magbabayad sa mga responsibilities na yun. Ano yung responsibilities na yun? Food, shelter, clothing, education, health, at pagkakautang. Diba? Iyan yung mga responsibilities na meron tayo ngayong kabataan natin. Tama po ba? Tanong, para mabayaran po ang mga yan, saan natin kinukuha ang pambayad? Sa ating active income, you work hard for the money. Ikaw ang nagtatrabaho para sa pera. Racket man yan, regular job man yan, anything. Naglalabas ka ng effort. Pag wala kang trabaho, wala kang pera, shorty mo mababayaran yan. Yan yung active income natin. Paano na pag tumanda na tayo? Diba? Kaya ang goal natin ngayong kabataan, papuntang pagtanda, makapag-create tayo ng passive income. Money works for you. Yung pera naman ang magtatrabaho para sa atin. Pansinin niyo po yung mga mayayaman, kahit hindi na magtrabaho yan, humilata lang yan, may pera sila. Kasi alam nila yung passive income. So tayo, matututunan natin yan. Para pagdating ng panahon, kapag tanda natin,
Pera, ikaw naman magbayad sa mga responsibilities ko na yan. Food, shelter, clothing, education. Dapat wala ka ng pagkakautang dahil nabayaran mo na yung kapag tanda. At lalo na sa health. Diba? Intense, bold caps lock. Kasi sakitin na tayo kapag tanda. Lahat ng sakit, lalabas na. Pera, ikaw na magtrabaho para dyan. Matutulog na lang ako. Sarap po ng ganun, di ba? Pagtanda natin. Pero, bago po tayo makarating dyan, sa buhay po natin may dalawang if. Ano po yung if na yon? What if you die too soon or live too long? Sige, saan niyo po gusto mapabilang? Sa letter A or sa letter B? O gising po kayo. Kasi ako po nagising dito. Sa die too soon or live too long. Kasi, hindi natin masasabi ang life. Paano? Ikaw na breadwinner, OFW, diba? Nagpo-provide ng pera sa family. Bigla kang kinuha ni Lord. Die too soon ka. Paano yung family mo na umaasa sa'yo? Sino o saan sila kukuha, diba, ng pambayad sa mga responsibilities, sa mga pangangailangan nila kapag nawala ka? Kapag die too soon, ito po tip po ito, para sa mahal lang po nila ang family nila. Alam ko, mahal mo ang family mo. Ang solusyon po kapag nag-die too soon tayo, protect your family. Kumuha po tayo ng instant money or insurance, income replacement. Huwag po tayo matakot sa salitang life insurance or income replacement. Mamaya po, mauunawaan po natin bakit mahalaga yan. Again, kung mahal mo ang family mo at mag-die too soon ka, ito ang solusyon dyan para may maiwan na pera sa family mo. What if you live too long? Hinabaan ni Lord ang buhay mo. Ngayon, yung binibigyan mo ng pera yung family mo, hihingi ka ba ng tulong sa kanila kapag dating ng panahon? Sa government? Wag! Ang tagal mo nagtatrabaho eh. Bayaran mo yung sarili mo. Lalo na kapag tanda mo. Ang sagot, kapag nag-live tulong tayo para hindi tayo umasa sa iba, protect your future self. Tatanda ka. Kumuha ka ng mga investments, yun yung mga living on interest. Mabubuhay ka na sa interest kahit di ka na nagtatrabaho. At sa gitna niyan ng die too soon or live too long, may mga emergency. Kaya kailangan natin mag-create ng emergency funds. Lalo na sa pagkakasakit. Kumuha tayo ng short-term and long-term healthcare para in case magkaroon ng emergency, hindi natin magagalaw ang para sa future natin. Okay po ba? Ang summary po niyan, what if you die too soon? Sino ang mag-aalaga sa family mo? Kung mahal mo sila, ang sagot, kumuha ka ng life protection. What if you live too long? Sino mag-aalaga sa'yo kapag tanda mo? Kung mahal mo ang sarili mo, dapat lang mahal mo ang sarili mo. Ngayon pa lang, kumuha ka na ng mga investments and long-term care. Para kapag tanda mo, hindi tayo aasa sa iba. Okay? May natutunan po ba tayo dun sa X-curve concept? I hope meron po, di ba? Kasi ako, nag-e-echo po yan hanggang pag-uwi ko. Makati po kasi ako nag-attend dati. Marikina ako. Paano pag nasagasaan ako? Akong breadwinner. Di ba po? The solid financial foundation. Punta tayo sa pangalawang concept. Ano yung solid financial foundation? First time bang narinig? Ba? Ano po bang current situation mo ngayon? Nasa kaliwa o nasa kanan? Huwag mo pa i-type. Sarili mo na lang. Alam ko, nandito ka, nasa kaliwa. Kasi nandiyan din po ako dati bago nag-attend. Ano yun? People fail financially for they build a weak financial foundation. Ano yung weak na yun? Walang halos healthcare, life protection, kakarampot, ang laki-laki ng pagkakautang, walang emergency funds, at yung investment, walang-wala. Imagine mo po, kung ito po ba ang bahay mo at ito ang pundasyon na ibibigay sa'yo ng engineer or architect na gagawa ng bahay mo, matibay ba yan? Siyempre hindi. Guguho agad yan. So paano nga ba natin i-build ang strong financial foundation? Siyempre hindi naman po pwedeng bubong agad. Sisimulan natin sa haligi, tama po ba? Sa ground, pataas. So paano? Dapat may healthcare tayo na sa pinakailalim na pundasyon. Pangalawa, may life protection tayo. Pangatlo, i-manage natin yung pagkakautang, mag-create ng emergency fund, at last, doon tayo mag-i-invest. Saan investment?
Ba kahit ano, bahay, kotse, lupa, stock market, real estate, anything. Madalas kasi, inuuna yung investment, uso, bumili ng bahay sila, kotse, bili din tayo. Diba? Eh nakakalimutan yun nasa baba. Sabihin natin, sige ngayon, may mga investment ka. Yan yung nauna mo kasi hindi ka pa financially educated. O i-build mo yung nasa baba. Bakit? Kasi kung wala kang healthcare at nagkasakit ka, saan ka kukuha ng perang pampagamot? Wala kang long-term healthcare or short-term healthcare. Doon sa mga investment na meron ka, yung bahay mo, ibebenta mo yan, pampa-hospital lang. Yung kotse mo, ibebenta. Eh dahil emergency to, yung pagkakasakit, palugi mong ibebenta. So ano na mangyayari? Ubos ang ari-arian. Pangalawa, life protection. Pangalawa yan, ibibuild. Ngayon, wala kang healthcare, namatay ka, ang breadwinner, pero hindi ka nag-protect. Sa tingin mo, saan kukuha ng ipangpapalibing mo yung family mo? Eh wala kang iniwang life protection. Ang life protection, instant money. Ba, walang pambalibing. Yung sa natitira mong mga investment. Diba? Wala kang iniwan sa family mo. Baon na baon sa pagkakautang pa, bankrupt. Again, kung mahal mo ang sarili mo, kumuha ka ngayon pa lang ng short-term and long-term healthcare. Kung mahal mo ang family mo, kumuha ng life protection. Pangatlo, doon pa lang natin i-manage yung pagkakautang. Bakit nasa pangatlo yan? Bakit daw dapat nasa una yan para alisin yung pagkakautang? Sa tingin niyo po ba, saan madalas nababaon sa pagkakautang? Kapag na-hospital at kapag namatayan, di ba? Kaya dapat sa pangatlo pa lang siya. At mag-create tayo ng emergency funds. Ano yan? Bakit nandito? Hiniwalay na po ang pinaka-emergency nangyayari sa atin. Again, ang magkasakit at ang mamatay. Itong emergency na sinasabi na to, ito yung 3 to 6 months ang total expenses natin. Dapat matabi natin. Kung mawalan ka ng trabaho 3 to 6 months from now, dahil naipon mo yun, may emergency ka magagamit. At kapag na-build mo na yung apat na yan, doon ka na kumuha ng iba't ibang investment. Name it anything. Ba? Bakit? Kasi kahit may bahay, kotse ka na, nagkasakit ka, pero may healthcare ka, hindi magagalaw yung investment mo, yung bahay at lupa nyo. At kung may life protection ka, nawala ka, hindi pa rin mawawala yun sa kanila. Kasi protektado mo ang family mo. Ha? Kumuha ka na, invest ka na ng invest more. Basta ma-build mo yan. Nasa ibabang yan, apat na yan. Sabi kasi, diba, ni Boss Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless you are properly protected. Sino po si Boss Rex? Kasi Warren Buffett ng Philippines yan. Pagdating sa stock market, ang galing-galing niyan. Nagbibigay siya ng mga talk sa amin po as an IMG member about stock market. Parang niloko mo lang ang sarili mo kasi nag-i-invest na siya, gagaya ako. Diba? Eh hindi ka naman properly protected. Wala kang long-term healthcare, wala kang life protection. Niloloko mo lang ang sarili mo at ang family mo. Okay? Apat, buuin natin ang solid financial foundation. Yan, tapos na po tayo sa dalawang konsepto. Pumunta tayo sa Rule of 72. Ano yung Rule of 72? Alam niyo po, ang Rule of 72, pwede yang against sa atin at pwedeng-pwede po yan para sa atin. Paano siya nag-work? Kilala niyo po ba siya? Babalik tayo ng history. Magising-gising po. Diba? Si Lolo Albert Einstein. Siya po ang nag-invent ng Rule of 72. Sabi po doon, 72 divide annual interest rate or yearly interest rate, doon lang po dodoble ang pera natin equals number of years to double our money. Imagine mo, ganyan pala, may formula. O kapag, dito niyo rin po malalaman kung ang investment na inaalok sa inyo are scam or hindi. Ba, yung friend mo, in 2 weeks, na doble yung pera natin. O, nakarating ka dahil financially educated ka. Sabi dito, Lolo Albert Einstein, 72 divide annual interest rate, number of years to double your money. 2 weeks, ito nga annual. So, alam mo ng scam yan. Pwede rin yan sa atin magpalago ang pera natin. So, paano? Ito po, share ko po sa inyo. Bigay po ako ng illustration para mas makita natin. Diba? Kakahanap mo mga investment, nakarating ka dun sa 4%. Usually, saan po may 4%? Sa time deposit, pero mas mababa na po ata ngayon. Ha? 72 divide 4 equals 18 years to double your money. Ba? Age natin, na 29, meron ka 100,000. Dito ka nag-invest sa 4%, kailan siya dodoble? 72 divide 4, 18 years. 29 plus 18, ikaw ay 47.
200,000 at age 65, meron kang 400,000 pesos. Sapat po ba yan? Imagine mo sarili mo. Dito ka nag-i-invest saan? Sa bangko. Dahil secure, may security guard. At age 65 mo. Sapat ba yan? Lalo pag nagkasakit ka, syempre hindi. O humanap ka ng humanap, nakakita ka na may 8%. 72 divide 8 equals 9 years to double your money. Assuming age 29 ka pa rin. Nag-invest ka ng 100,000 sa 8%. Kailan siya dodoble? After 8 years? After 9 years, 38, 47, 56, 65. Meron ka 1.6 million. Sapat na po ba yan kapag mag-retire tayo? Age 65? Kung mabubuhay ka pa ng 100 years old, kung magkasakit ka, tubos yan. Sure po yan. Pero, dahil nandito kayo sa IMG, at sana tinuro to sa school noon pa lang, meron naman palang nagbibigay ng 12%. 72 divide 12% equals 6 years to double your money. Assuming ikaw ay age 29 ngayon, diyan ka nag-invest sa 100,000, kailan siya dodoble? After 6 years, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65. Tingnan niyo po kung magkano na ang value ng pera. 6.4 million pesos. Wala po bang wow dyan? Ako po literal na napawaw. Bakit kasi hindi tinuro to sa school? Kung unang sahod natin, ini-invest na po natin agad. 16 times po yun kung saan tayo usually nagtatabi ng pera. Saan again? Sa bank. Dahil secure, may security guard. Joke lang. Ako po kami pong mga IMG members ay hindi against sa bangko. Bakit? May savings po ako. Ang purpose po ng savings ko na yon ay for emergency funds. Para madali ma-withdraw. Ikaw, ano bang purpose mo? Bakit ka nagtatabi ng pera sa bangko? Diba? Pang-retirement years mo ba yan? Pang-college funds ba yan ng anak mo? Pang-healthcare funds mo ba yan? Huwag mong ilagay sa bangko kasi yung mga yun long term. Ibig sabihin, matagal mo pa bago kunin, sayang yung oras. Sayang yung interest na ibibigay sa'yo. Sa tingin niyo po ba? Sige, dito ka pa rin sa bangko. Etong bangko na to, yung pera po ba natin na ini-invest sa kanila or sinisave, ilalagay lang nila sa vault? Syempre hindi. Nilalagay nila yan sa may 12%. Kasi financially educated sila. Ngayon, alam na natin sikreto ng mga bangko. Diba? Yung 400,000 ibabalik sa atin at age 65. Yung 6 million na sa kanila. Kaya ang bangko, lalong yung mayaman. Kailangan natin maging financial educated. Pwede rin to maging against sa'yo. Paano? Nag-iipon ka sa bangko. Ang laki ng utang mo. Magkano ang percent per month? 3? 4%? Talong-talo ka. Diba? Wala na nga pong 1% ang binibigay sa bangko. Ang savings po natin 0.125% at mababawasan pa po sa June. Diba? Imagine mo, sabihin natin 1% sa bangko. Gusto mo pa rin sa bangko eh. Apply natin yung rule of 72. 72 divide 1% equals 72 years bago dumoble yung pera natin. O, ilang taon ka na po ngayon plus 72. Sige, ipilit pa po natin sa bangko. Diba? Minsan nga hindi tayo umaabot ng 72 years old eh. Wala na tayo. So, paano na kapag mag-retire tayo? Be financial educated. Diba? Invest tayo sa 12%. Cherry, wala pa akong 100,000 pesos. Diba? Paano niya susolusyonan? Gusto ko mag-invest sa 12%. Ganito po yan. Kaya mo bang magtabi ng 33 pesos per day or 1,000 pesos per month for the next 30 years of your life? Ilang taon ka na po ngayon? Kaya mo po ba magtabi niyan? Ang value po niyan, 3.5 million pesos. Paano? Ito po, I'm showing po with you the Wealth Calculator app. Ito po ang calculator ng mga mayayaman. Bakit ang mayayaman lalong yung mayaman at ang mahihirap lalong naghihirap? I-apply po natin ito. The power of compounding interest can work for us. Monthly savings na 1,000 or 33 pesos per day at annual interest rate of 12%. Monthly po ha, hindi yearly. Again, monthly. 1,000 at 12%. In 30 years, 3.5 million. Cherry, medyo matagal kasi matanda na ako. Oh, naghahabol ka na ng oras para sa retirement years mo. Lakihan mo ang monthly savings mo. 2,000 pesos in 15 years, may 1 million ka na. Pa 60 ka na, ilang taon na lang, 10 years. Gusto mo lakihan? O, ito po,
lakihan mo pa. 5,000 pesos per month. Kung ikaw ay 50 na, gusto mo magkaroon ng 1 million kapag 6 years old ka. O 12%. And 10 years, 1.1 million pesos. Kaya mas maganda, kung bata ka, 20, 30s ka pa lang ngayon, best time na mag-invest tayo. Ako, 25 years old nga, nung natutunan ko ito. Diba? Para maaga natin ma-achieve yung financial goals natin. Kasi kapag matanda na tayo, magdodoble na tayo, mas nahihirapan natin i-achieve yun. Okay po ba? Ayan. Kung para sa klaro po niya, pwede yung screenshot or i-search niyo po dun sa Google. Diba? Nasa search po ang Wealth Calculator app. Ayan. Tapos na po tayo sa tatlong konsepto. Paano tayo mag-prepare yourself first? Cherry, gusto ko na mag-invest. Mag-ipon, gusto kong i-build yung solid financial foundation ko. Paano? Ito po ang gawin natin. Practice po ang abundance formula. Ito po yung tinuturo sa atin. Abundance. Diba? Pagpapayaman wealth. Paano? Sa kahit anong income po natin, yan tinatawag na 100%. Kahit ano po racket, regular work mo, anything. Yung 10% niyan, i-minus mo. 100% minus 10% sa tithes. Bakit may tithes? Siyempre, kailangan mo mag-give back. Sino? Kanino? Kay Lord. Yung trabaho mo na meron kayong racket na meron ka, pinalangin mo yan, di ba? Hiniling mo, pinagdasal mo. Si Lord po ang best business partner natin. Mag-give back ka ng tithes. Ito pong tithes na to, subok na po ito. Ako po, diba? Ay nahihirapan din before. May utang, pero simula po nung nag-tithes ako, siksik-liglig po ang binibigay ni Lord. Hindi niya tayo papabayaan. Kasi minsan sobra nating hold. Ayaw natin mag-open ng hands natin. Diba? Pag inopen natin yan, may papasok na blessing. Dapat mag-tithes po tayo. Hindi kailangan ni Lord yan, pero kung saan ka po nag-grow spiritually, doon ka po magbigay ng tithes. O sige, di pa po tayo sa 20%, baka sabihin niyo po pumunta na tayo sa pagiging madre. Okay, na tayo sa 20%. Kaya mo po ba from now on, yung 20% ng income mo, hindi mo gagastusin for the next 20 years of your life? Ako po, challenge ko sarili ko, 25, ako that time, 20 years, yung investment ko, 20% sa kahit anong income. At 45 years old po, retired na ako. Actually, retired na nga po sa trabaho. Nagpa-financially, ano na lang po ako, class, di ba? Na tumutulong na lang din po para makapag-educate. Tayo po ba? Anong gusto mo? Ilang taon ka na ngayon? 40 years old? 20 years na lang. Magre-retire ka na. Dapat, simula ngayon, yung 20% mo, hindi mo gagastusin. I-invest mo sa tamang right vehicles. Para, pagdating ng panahon, diba, hindi ka na magtatrabaho. Ang pera naman, ang magtatrabaho para sa'yo. Iba po ang rewards, okay? Magkaiba yan. Itong 20%, hindi mo talaga gagalawin for the next 20 years of your life. I-invest mo yan. Yung rewards, dito mo ibabawas sa expenses mo. Halimbawa, the next month, nakita mo, gusto ko mag-reward sarili ko, milk tea naman. Huwag mo ibabawas sa 20%. Intact yun dapat, 20 years from now. Cherry, 70% lang yung gagamitin ko for expenses. 100% nga kulang eh. O sino po ba dapat mag-adjust? Yung pera natin, yung income o tayo? Di ba dapat tayo po? Kasi tayo ang may utak. Tayo ang nagko-control sa pera natin. Wag na ang pera mag-control sa atin. Kung kapos tayo, increase cash flow. Ngayon po, di ba nag-increase kayo ng financial IQ. Kung kapos, increase cash flow. Sa IMG po, may tinuturo sa amin paano mag-increase cash flow. Lahat tayo may 24 hours a day. Sabihin natin, 10 hours yan sa trabaho mo. 7 hours yan nagtatrabaho ang tulog mo. O may 7 hours ka pang extra, anong ginagawa mo? YouTube, Netflix, ML, ano po bang entertainment? Okay ang entertainment, panandalian. Pero dapat magbigay tayo ng mga information na makakatulong sa atin. Ito, very good nga po kayo, nag-attend kayo. Diba? Kaya sunod-sunod din na po yan, lalo na kung kapos tayo. Sabi po ni Warren Buffett, do not save what is left after spending. Spend what is left after saving. O exercise po tayo para sa mga gising. Diba? I-type niyo po sa ating chat box. Ipon muna bago gastos. Kasi hirap po English na yan eh. Sige, type niyo po dyan. Ipon muna bago gastos. Titingnan ko po kung sino ang mga gising.
Ayan, may gising. Oh, di ba? Si Miss Sheila, ipon muna bago gastos. Oh, gusto mo seryoso ka na eh. Yan ang gawin mo. Huwag ka nang mag-add to cart kay Shopee at Lazada. Sabi nga po ni Miss Ankinal Flores, ang Shopee at Lazada ay hindi investment firms. Iwasan po natin ang buwang-buwanang pagpasok ng pera dyan. Wala na pong binabalik na return sa atin yan. Diba? Okay, dapat practice po natin. Ipon muna bago gastos. So, paano natin mag-iipon muna bago gastos? How do we practice paying ourselves first? Bayaran mo muna ang sarili mo. Ikaw ang nagtatrabaho eh. Classify your needs and wants. Purpose ba o forma ang bibilihin nating mga gamit? Bag sa aming mga babae. Hindi po ako nahilig dyan. Ang mahal-mahal po. Anong gusto mo? Worth 100,000 pesos na bag? At wala nang matitira sa'yo, or worth 500 pesos sa bag, may 100,000 pesos ka. Ha? Ito pa, t-shirt sa mga lalaki, may attendees po ba tayong lalaki dito? Yung buhaya na yan, liit-liit, ang mahal-mahal. Pero kung bumili naman din ng t-shirt, same quality din naman, ha? Okay din yun, nakakatipid. Sa girls po, hindi namin tinitingnan kung branded ang damit nyo. Kung pogi kayo, pogi talaga. Joke lang. Itong buhaya na maliit na yan, ang mahal-mahal. Paano pa po kaya ito? Baka milyon na. Diba? Hindi, joke lang, para magising kayo. Relo. Ayan, relo. Ang mahal-mahal. Anong kinaibahan ng worth 150 pesos, 1,000 na relo sa worth 200 pesos, 300 pesos? May 25 hours a day po ba itong mahal na to? Cellphone. Ang dami mo ng gadget, bibili ka pa ulit. Ilan ba ang ginagamit? Ilan ba ang kamay mo? Kapag meron at napagtsatsagaan, pag gumagana pa, wag bili ng bilig. Gusto mo mag-ipon, mag-invest for your future eh. Shopping. May asawa po ba kayo? Partner? Kayo po ba ay nag-workshop? Hindi sa financial education, pero sa pagsha-shopping. Isa work ng work, sa shop ng shop. Alisin po natin yun. Ako po, kami ay hindi against sa mga ganyan. Ba? Kung gagawin mo ang kurot at dakot principle. Kung kurot, marami kang ipon, ba? Kukurot ka lang sa inipon mo para makabili ng rewards para sa'yo. Okay lang yan. Pero kung dadakutin mo lahat ng pera na meron ka, walang matitira sa'yo, mali na yun. Ba? Hindi ka na makakapag-ipon at invest for your future. Classify your needs and wants. Diba? Understand saan napupunta yung malalaki mong yung pera mo. Know your big leaks. Ano yung malalaki mong pinagkakagastusan? Yung kanina medyo maliliit pa. Ito, yung malalaki talaga. Ha? Sabi po ni Robert Kiyosaki, assets are anything you buy or have that puts money in your pocket. Ito po yung binibili natin mga bagay na nagdadala ng pera sa atin, sa ating bulsa. Ang kabaligtaran po niyan, liability. Bili tayo ng bili ng mga bagay, pero wala naman tayong kita. Ano po yung mga sample? Jewelries, asset or liability, 50-50. Binibili natin yan, pwede yang maging asset. Kasi in time, nag-a-appreciate ang value niyan. Pero, nagiging liability yan kapag hindi nagamit ng tama. Daddy, wala akong tuition fee. Sala natin, ang si mami, patay tayo dyan. Ito pa, kotse. Bumili ka ng kotse. Pang-forma mo. Asset o liability? Liability na yan. Labas ka na labas ng pera, hindi naman kumikita. Pero kung ginagamit mo yan for business at nag-generate ang income para sa'yo, very good. Asset yan. Ito pa, condominium. Bumili ka ng condominium, wala naman tao. Pero kung pinapaupahan mo yan, nagbibigay sa'yo ng kita, ng pera, asset yan. O kayo, na participants natin, sino po dito ang may partner? Boyfriend, girlfriend, jowa, asawa, anything po. Syempre, basta tao. Assess nyo po yung partner nyo. Asset po ba yan o liability? Nagpapasok po ba ng pera sa iyo? Naglalabas lagi ng pera. Kapag liability, hindi pong papalitan. Mahal nyo yan eh. I-convert mo sa pagiging asset. Paatinin mo din ang financial literacy class para kayo, same ng mindset. Kung ikaw nag-iipon, nag-i-invest siya, gastos ng gastos, di baliwala lang din. Diba? Ang major na pinaghihiwalay na mag-asawa tungkol sa kaperahan. Tama po ba? Nung nagliligawan, makita lang kita, busog na ako. Nung nagkaanak na, wala na tayong makain, wala bigas. Diba? Ayan na, nagbubulyawan na. Dapat,
financially educated ang buong family para mas maayos ang buhay. Okay po ba? Cherry, wala naman ako malalaking pinagkakagastusan. Kotse, alahas, condominium wala. O naalala niyo po yung 33 pesos per day? Cut the little expenses. As Benjamin Franklin said, a small leak can sink a great ship. Naalala niyo po yung Titanic? Diba, nabangga po yung sa iceberg? Maliit lang butas nun. Pero syempre, patuloy pagpasok ng tubig, hindi na nakokontrol, nasira, lumubog. O ganun din po tayo sa personal finances natin. Hindi natin namamalayan yung maliliit pala natin pinagkakagastusan, yan yung nagpapalubog sa atin. Bakit hindi tayo makaipon, maka-invest? Diet din po pag may time. Kung kakakain lang, iwas-iwas sa pagkain. Diba, 33 pesos per day, kaya mo bang i-sacrifice yun? Tingnan niyo po, sample ha. Ito, mag-illustrate po ako. Kayo po ba ay mahilig sa soft drinks? Tasang kamay? Or lagi kayong bumibili ng water dun sa office nyo. 25 pesos per can yun. Pero kung magbabaon ka ng jar, ito, lagayan, lalagyan mo ng tubig, mag-refill ka sa office, ang nasisave mo, 25 pesos per day. Diba? Healthy living pa. Ka na mag-soft drinks. Sabihin natin, 2 beses sa isang araw. Ang monthly cost nun 1.5, annual cost nun 18,000. Imagine mo, makaka-18,000 ka pala sa loob ng isang taon. Kung in-invest mo yon sa may 12%, naalala yung 12%, in the next 20 years of your life, meron kang 1.5 million pesos. Pili ka na po after 20 years. Diabetes o 1.5 million pesos. Ha? Coffee, ang hilig mo sa kape. 20 pesos per cup, pwede naman yung 3-in-1. Bawas-bawasan. O 3 beses sa isang araw. Sa loob ng isang buwan, nakaka-1.8 ka. At sa loob ng isang taon, 21,600. If in-invest mo yun sa 12%, in 20 years, meron kang 1.8 million pesos. Ano gusto mo? Hypertension or 1.8 million? Pili ka na. Cigarettes, beer, wala kang pang-ipon pero may pang-bisyo ka. Ayan tayo eh. Diba? Dapat hindi. Huwag ka na mag-bisyo. Simula ngayon, alisin mo na yung bisyo mo. 80 pesos per pack. Alam ko po, 100 pesos na yan. Di po ko nag-iossi ha. At sa isang buwan, nakaka-2.4 ka. Sa isang taon, 28,800. If in-invest mo yan sa 12% in 20 years, meron kang 2.4 million. Ano gusto mo after 20 years? Lung cancer, 2.4 million. Pili ka na. Tingnan nyo pa kung ano yung mga maliliit nyo na pinagkakagastusan, lotto tickets, extra phone bills, pedicure, manicure, hair maintenance. Diba? Kung pwedeng bawas-bawasan at in-invest natin sa 12%, in the next 20 years, magiging thousands yan or million pesos. Diba? Nasa sa atin po yan kung paano magiging disiplinado. Kailangan po natin yan. Be disciplined. Sayang yung oras at panahon. Sayang yung pantayang pagkakasakit pa natin sa makukuha nating mga bisyo. Okay po ba? Now that we know the concepts of investing and where to get the money to invest, what is the next step? Ano susunod natin gagawin? Ang ganda ng konsepto. Solid financial foundation, rule of 72. Alam ko na kung paano ako mag-iipon, magtitipid. Diet din ako pag may time. Hindi na ako mag-add to cart. Anong gagawin mo pagtapos? Define your financial goals. Bakit ka mag-iipon at mag-i-invest? Iyan po ang pinakamahalaga sa lahat. Again, sa participants po natin, define your goals. Bakit ka nandito sa financial literacy class na to? Bakit gusto mong mag-ipon at mag-invest? Para saan yan? Kayo po ang makakasagot niyan, hindi po kami. Ako po, nag-define ako ng goals ko. Diba? Bakit ako mag-ipon, mag-invest? Para sa healthcare funds ko. Dadating yung panahon, magkakasakit ako. Ngayon pa lang, kumuha na ako ng long-term healthcare ko. Kayo po ba? Ano pa? Retirement funds. Hiniwalay ko po ang long-term healthcare ko or healthcare funds ko sa retirement funds ko. Kasi alam ko pong mahal magkasakit. Kayo po, anong goal mo? From college pa ng anak mo? Yung pamangkin ko po, ito katabi ko. 8 years old na po ito. Nakikinig na po siya ng financial class. Tingnan niyo po, sumingit pa. Nag-i-invest na po yan for college funds niya. Para pagdating ng panahon, hindi kami mahihirapan. Bahay, kotse,
pambakasyon. Ba? Name it, kailangan mong pangalanan bakit ka nag-i-invest. Para matupad yan. Kasi kung hindi ka po magpapangalan, hindi mo matutupad yan. Sigurado po yun. Isa yung drawing na hindi kinukulayan. Kulayan nyo po, lagyan nyo ng financial goals. Okay po ba yan? Clear po tayo doon, ha? Yan. Do you want financial security? Wala pa naman pong umaalis sa ating financial class ngayon. Di ba? Siguro naman ang sagot nyo, yes. Kasi ako 4 years ago, my answer is yes. Kayo po, anong sagot nyo dyan? Di ba? Dapat yes din. Kasi nandito pa kayo. Anong gagawin natin kung sagot mo yes? 2 salita lang po ang ginawa ko 4 years ago. Nung nag-attend ako nito. Ano yun? Take action. Actually, 3 salita po yun. Take action now. Kasi after po ng financial class, binild ko na po ang solid financial foundation ko. Sinimulan ko na po yun sa healthcare, life protection. Wala na po akong utang ngayon. Yes, nagkikreate po ng emergency fund at may mga investment na rin po. Ha? Kayo po ba, yan din ang goal mo? Kung goal, tapusin niyo po ito hanggang dulo. Huwag po kayong bumitaw. Kasi hindi niyo po malalaman kung anong gagawin niyo. So paano? Kung ang sagot mo yes, i-build nyo na rin po ito. Simulan po natin sa baba. So intindihin po natin step by step po ha. Bakit nga ba mahalaga sisimulan natin sa baba pataas? Okay? Bakit nasa ilalim ang healthcare? Ang long-term and short-term healthcare. And po yung application natin. Unahin natin ang healthcare. Understanding and choosing the right healthcare. Cherry, sige. Naliliwanagan ako mahalaga ang long-term ang healthcare. Ano-ano nga ba ang pwede para sa atin? May iba't iba pong healthcare, may klase po. Number 1, short-term healthcare. Familiar po ba tayo dyan? Yes, ito po yung pinaka-familiar sa atin. Ito yung HMO na binibigay sa atin ng employer. Very good kung meron. Kung wala, ikaw po ang kukuha niyan. So paano yan? Babayaran mo ng 1 taon at kapag hindi mo nagamit, yan, ng 1 taon, babay na yung pera natin. Not guaranteed renewal kasi po halimbawa ikaw po ay sakitin at lagi mong ginagamit, baka the next year po yung HMO company i-decline ka na kasi sakitin ka na. Sakitin ka, diba lagi mo nagagamit, malulugi sila. Kaya na-decline po yan. And senior care. Pares po yung short-term healthcare pero senior for age 60 and up. Yan po ay mahal talaga. Kakabagsakan po natin yan kung diba, hindi po tayo magpe-prepare ng long-term healthcare. First time to heard po ba the long-term healthcare? Ako po, nung nag-attend ako 4 years ago, yes, nag-e-exist po pala siya. Diba, kailangan lang natin pag-aralan. Ano po yun? Ito po ay HMO na pag nabayad natin ng 1 taon at hindi natin nagamit, hindi po nagbababa yung pera natin. Naiipon lang. Diba? Lalo na kapag matanda natin for future healthcare needs natin. Long term, kahit umabot tayo ng 100 years old, may funds. Diba? Ang ganda po, diba? In the Philippines, a lot of sick people die not because there is no medicine or treatment, but because they don't have money. Totoo po yan. Nasa book din po yan. Diba? Marami sa atin, o isa po ba kayo sa mga families na nagkaroon ng nagkasakit, hindi madala sa hospital, may kakilala kayo, takot dalhin kasi ang iisip pera. Kasi pag na-hospital tayo, ang unang tinatanong, ma'am, may HMO po kayo? Yan lagi ang tanong. Kapag wala, may pera po kayo? Pag wala, kaya ayaw nang dalhin sa hospital. Kaya ipe-prevent po natin yan. Ba? Para pag tayo magkakasakit in the future, hindi mahihirapan ng family natin. At kahit tayo. Okay? Ito po yung illustration para mas mabilis po nating maintindihan. Diba? Healthcare po, ito yung HMO. Short-term healthcare, your benefit as an employee. Very good kung meron. Kung wala, ikaw ang kumukuha niyan. Kailan? During productive years mo, employment. Kailan tayo usually productive or may trabaho? 21 up to 6 years old. Sino po dito ang employed at may HMO? Kung mag-resign ka po, automatic po aalisin yan. Ba? At kung 6 years old ka na, tumagal ka sa company mo, after 6 years old, wala ka na pong HMO company. Diba? Ngayong productive years natin, o malakas tayo, hindi naman natin halos nagagamit ang HMO. Paano na, after 60 years old, na magre-retire na tayo? Hindi na tayo cover ng company.
saan tayo kukuha, diba, ng pampa-hospital natin? Kaya ngayon po na productive tayo, habang malakas po at may benefit ka sa employee na HMO, perfect time po na kumuha ka na ng long-term healthcare plan mo. Something that you have to get for yourself habang malakas ka. Kasi kapag malakas po tayo, makukuha natin yan. Kapag kumuha na tayo na may sakit na, tatanggihan na po tayo ng healthcare. Diba? Para pagdating po natin ng retirement years, employed ka ngayon, nagbabayad ka ng long-term healthcare mo, at age mo 61 and beyond, happy ka. Diba? Wala ka na sa company mo, pero may long-term healthcare ka, masakit ang ngipin mo, masakit ang daliri mo, ipapacheck up mo dahil may long-term healthcare funds ka. Kung wala kang long-term healthcare, ang kababagsakan mo ay senior care na mahal po. Huwag niyo na pong paabutin sa senior care. Ang dami ko pong kakilalang ganyan. Senior care po para sa nanay at tatay ko. Dapat tayo, babagsak tayo, tandaan po natin, tatanda at tatanda po tayo. Kung hindi ka kukuha ng long-term care, babagsak ka sa senior care na mas mahal talaga. Hindi mo kailangan ng long-term health care kung sigurado ka kapag tanda mo na hindi ka magkakasakit. Uy, ano pong ininom yung bato? Pahingi po kami. Joke lang. Sigurado ka ba? Hindi mo kailangan ng long-term healthcare kung alam mong madadala mo ang HMO ng inyong binibigay na company kahit mag-retire ka. Wala pong ganung company. Mag-resign ka nga po, magpasa ka resignation letter, automatic cut yan. Ba? Hindi mo kailangan ng long-term healthcare kung alam mong aalagaan tayo ng gobyerno natin. Patay po tayo dyan. Nagkakawalaan na nga ng funds ngayon. Paano pa kaya pagdating ng panahon? Magtanda natin. Ba? Hindi mo kailangan ng long-term healthcare kung alam mong aalagaan ka ng anak mo pagdating ng panahon. Cherry, mahal ako ng anak ko. Pinag-aral ko yun eh. Diba? Ang goal po natin, diba, kung may anak na tayo, pagtapusin sila. At magkakaroon din yan ng sariling life. O sige, sabihin na natin, mahal ka nung anak mo, pati na pangasawa niya, nagkaanak, nagkasakit, sabay kayo. Sa tingin mo po, sino po ang unang ipapagamot ng anak niyo? Siyempre, yung anak niya. Kasi yun yung priority niya, yung family niya. Tayo na matanda, mahi-hurt. Hala, inalagaan ko ng matagal. Diba? Hindi ako pinagamot. Apat, tayo, responsable tayo sa sarili natin. Tayo pero ang magkikreate ng long-term healthcare natin. The comfort level of your healthcare situation after the age of 60 depends on the decision you make today. Ano po bang decision mo? Alam mo na may long-term healthcare pala. Kukuha ba ako nito or hindi? Paghahandaan ko ba to or hindi? Ako po, ito po ang kauna-unahang investment na kinuha ko. Kasi alam ko, darating ang time, magkakasakit ako. Tatanda ako. Ikaw, malakas ka ngayon. Diba? Magkakasakit ka, dapat paghandaan mo na yan. Ito po lang yan, dalawang option lang po yan. Anong gusto niyo po pag na-hospital ka, kapag tanda mo? Sa letter A or sa letter B? Diba? Paghahandaan mo po ba ang long-term healthcare ngayong kalakasan mo? Or i-ignore mo lang ito? Ako po, my answer is letter A. Gusto ko po dito. Ayoko po pagdating ng panahon, pagtanda ko nasa letter B, pipila din sa charity, magmamakaawa. Wag po. Diba? Ako nakapasok na po ako sa government hospital, although maternity ward po yan. Nakakita na po talaga ako sa kama, 2 o 3 po sila. Hallway pa lang po yun. Paano kapag nagkasakit ka? Masakit lang tiyan mo, hindi ka makalabas. Na-detect na may TB ka. Bakit? Sure it na kasi yung sakit ngayon. Pandemic nga po, di ba? Ang bilis kumalat. Tayo, ako, ang goal ko po letter A. Kaya po, yung after po ng class na to, tinanong ko po talaga agad paano ko makakakuha ng long-term healthcare ko. Sinimulan ko na po agad siya. Kasi gusto ko pagtanda ko, dito ako. Hindi ko na rin iaasa sa anak ko ang pagpapagamot sa akin. You should consider your long-term healthcare as priority because even if you save a few hundreds of thousands, when you get sick, your savings won't last. Kahit may 100,000 ka, 200,000 ka ngayon, kung magkasakit ka, isang snap, ubus yan. Pandemic po, millions po, di ba? Paano kung pagdating ng panahon, bigla ka magkaroon ng malalang sakit? Saan kukuha ng pampagamot mo? Hindi ka nag-prepare for your long-term healthcare. Ang ending, ibebenta ang ari-arian. Diba?
Marami na po ba kayong kakilalang ganon? Pumasok ng mayaman sa ospital, lumabas ng mahirap sa ospital. Cancer, and yun po usually. Ako, may kakilala po ganon, ha? Pinenta po nila bahay, kotse, lupa para mapagamot po yung tatay nila. Pero namatay din po yung tatay nila. Kayo, ganun po ba? Ang nangyari, naghihirap sila. Dapat tayo be responsible for ourselves. I-consider natin po ang pagkuha ng long-term healthcare kapag tanda natin. Huwag na natin hayaan mangyari sa atin yung mga nangyari sa iba. Sample na lang dyan, yung mga artista po, di ba? Ang lalakas kumita, pero nung nagkasakit, nangihingi sa social media. Gusto niyo po ba ng ganun? Wag. Kasi natututunan naman po natin na pwede palang paghandaan ng long-term healthcare. Kung financially educated po ang bawat Pinoy, wala pong maghihirap kapag nagkasakit. Wala po sa hotel ang pinakamahal na kama at kwarto nasa hospital po. Kaya dapat paghandaan po natin ngayon pa lang. Final test of a good healthcare. Paano tayo pipili ng tamang healthcare? It must have all the four cornerstones. Ano daw yung four cornerstones na yan? Ito po yung i-consider natin bago po tayo kumuha. Okay po? Dapat short-term healthcare. Ibig sabihin, kapag nakabayad na tayo ng 1 taon, kung mag-emergency, magkasakit man tayo, magagamit natin sa as HMO. Kung hindi natin siya magamit, dapat yung binabayad natin hindi nawawala. Para kapag tanda po natin, may long-term healthcare funds pa tayo. Kahit 100 plus years old na tayo. Dapat may life insurance. Naalala niyo po kanina sa X-curve concept, what if we die too soon? Kasi ang life insurance, may perang may iwan sa family natin. Dapat may ganyan. At may savings and investment. Dapat yung pera po na inuulog natin, nagmamature din. Diba? Yung inuulog natin, may investment side para nag-grow yung pera natin. Diba? Tandaan po natin for cornerstones na yan. I'm sharing po with you kung sino pong company ang meron po nito. Okay, hindi ko po kayo binibentahan. Ito po ay sinishare ko kung ano po yung meron ako at meron kami. Diba? Kasi tinuruan tayo ng application, nagugustuhan mo na, saan ka kukuha ng long-term healthcare na may ganito? Huwag po kayo mag-alala, hindi na po tayo pinahirapan ni IMG. Sino po ang may ganito na 4 cornerstones? Siya po ay si Kaiser International Health Group. Yan. Yan po ang partner na IMG or ang exclusive access po natin sa long-term healthcare ay si Kaiser Health Group. Kahit po pumunta kayo kay Kaiser, pag sinabing, naka-attend po ko ng financial class, gusto ko po ng long-term healthcare niyo po, yung sumasagot po sa Daitusun or Live Tulong, yung may healthcare po, life insurance and investment, hindi po nila kayo i-entertain. Papabalikin po nila kayo sa IMG kasi exclusive broker po ni Kaiser si IMG. So makakatulong po sa inyo si nag-invite po sa inyo para ma-help din po kayo magkaroon yan. Ako po, ito po yung unang-unang investment na meron po ako. So paano po tayo makakapag-start? Magbibigay po ako ng sample ha, para may idea po kayo kung magkano siya. Sa age 10 to 40 po, yan. Ang pinaka-lowest po, ito ay lowest lang po ha. Depende po sa inyo kung anong gusto niyo. Ako po hindi po yung lowest ang kinuha kasi may financial goals po ako. Kayo po ba meron? Yan dapat, intindihin niyo magkano ang healthcare funds na gusto ko pagdating ng panahon. Ito po ay minimum. Age 10 to 40 po, 2,647 pesos per month or 88 pesos per day. Mas mahal pa po yung value niyo. Diba? Ang value po niyan in 20 years, 520,000 pesos. 41 to 50, ang pinaka-lowest po na investment, starting ng 3,529 pesos per month or 118 pesos per day. Ang value po niyan, in 20 years, 699,000. Age 51 to 60, nakita niyo po, pataas na ng pataas. Kaya mas maganda, bata pa po tayo, kumuha na nito. 4,412 pesos per month or ang value po niyan, 147 pesos per day. Ang value in 20 years, 874,000. Invest 7 years, be protected for the rest of your life. Diba? 7 years lang po tayo mag-i-invest sa Kaiser. After nyan, protected na po tayo. Hanggang 100 years old natin. Maganda po ito, itong Kaiser na to. Diba? Yung nag-invite po sa inyo, ask nyo po sila paano po makakatulong. Ito po yung kauna-unahang, again, na investment na meron po ako. 3 taon na lang po. Tapos na po yan. Pwede na po mag-hay-hay. Diba? Protected na po ako for my healthcare funds. Again, number 2, na life
na building blocks, life protection, wag po kayong matakot dito, salitang yan. Ako po dati ayoko ng life insurance. Diba? Dahil hindi kasi ako financially educated, naharang ako sa mall. Di pa po ako IMG member, pinapapirma. Pero ngayon, dahil nalaman ko na ang kagandahan nito, diba? Share ko rin po sa inyo. Understanding the purpose of life insurance. Ito po ay ginagamit natin para maprotektahan ng family natin at ma-replace po ang income if you die too soon. Ito po yung pinaka-instant money natin. Madalas gusto kasi instant. Yeah. Instant money. Diba? Pinaka-mabilis po na instant kapag nawala po tayo ay life protection. May instant money ang family natin. To financial children's education. Kapag nawala ka, syempre nag-aaral ang anak mo, may pinag-aaral ka, hindi naman sila dapat mamatay din. Patuloy pa rin silang mag-aaral. So paano? Life insurance. Number 3, to pay estate tax. Kasi lahat po ng kapag namatay tayo, may estate tax. Diba? Buhay o patay, may estate tax. Hindi rin po nila makukuha ang investment kung wala pong pera para makuha yung estate tax or para mabayaran. Dahil may life insurance, may iwan ka na pera sa kanila to pay off debts. Kung baon ka sa utang, perfect timing na kumuha ka niyan. Kasi kung mahal mo ang family mo, kapag namatay ka, sino magbabayad ng utang niyan? Sila. Anong gusto mong ipamana? Utang o pera na makakabuhay sa kanila kahit patay ka na? How do we compute the life insurance coverage we need? Hindi po pala dapat tayo basta pirma ng pirma. Kung may life insurance na po kayo, very good. I-check nyo po yung policy nyo. Baka po kasi mas mahal pa po yung binabayaran nyo kaysa sa makukuha nyo. Or baka underinsured po kayo. So, paano yun? Ito po, using the income replacement formula. Yung income replacement po or yung tamang pagkuha na life insurance na meron tayo, annual income, yearly income times 10. So, paano siya? Kung meron ka pong 20,000 pesos, i-times natin sa 12, kumikita ka po ng 240,000 yearly income or annual income times 10, 2.4 million pesos. Iyan po ang kailangan na pera na insured mo, diba? Kung kumikita ka ng 20,000 pesos per month. So, paano yun nag-work? Diba? Mahal mo ang family mo. Kapag may mga investment po kayo, pa-attendin nyo rin po sila ng financial literacy class. Bakit? Kasi iiwanan nyo sila ng pera kapag namatay ka. Nag-insure ka ng 2.4 million. Yung family member mo, dahil financially educated, hindi nila ipanta-travel, gastos dito, gastos doon, yung 2.4 million na iniwan mo. Ang gagawin nila, i-invest nila yan. Saan? Sabihin natin, sa 10% lang nila ini-invest. Yung 2.4 million, kumikita yun ng 240,000 pesos a year. Living on interest, i-divide natin sa 12 months, kumikita yun ng 20,000 pesos per month. Monthly income replacement, patay ka na, diba? Pero may 20,000 pesos per month pa rin sila at yung 2.4 million naka-invest pa rin. Kaya mahalaga po, bawat isa sa ating family member ay financially educated para yung iiwan nating pera, mapahahalagahan din nila. Hindi mawawala na parang bula. Okay po ba? I-share niyo po ito ha. Kung mag-isa kang nag-attend ngayon, the next time mag-attend ka pa rin, magsama ka po o isama mo po ang buong family mo para maunawaan niyo po ang pagiging financially educated. Remember that the purpose of your life insurance is to protect your family. Make sure that it serves its purpose. Hindi po natin kahit kailan makukuha ang life insurance natin. Cherry, kailangan magbabayad ako. Kailan ko makukuha yan? Hindi po. Para sa family natin yan. Kapag nawala tayo, may pera na may iwan para sa kanila. Clear po tayo doon, ha? Yan. Meron po tinuturo sa amin si ING na buy term, invest the difference. Familiar po ba kayo doon? Kasi mura lang po talaga ang life insurance. Hindi po namin alam bakit mahal sa inyo. Kasi bundle po kasi sa inyo. Usually sa BPL, kaya mahal. Kaya kami po ay sa unbundle para mura po at natatrack namin yung growth ng pera namin. Ha? Magkano po? Sample, age 30 ka. 1 million gusto mong makover. Kailangan mo lang po na magbayad ng 5,710 pesos per year. Yes po, per year. Cover ka ng 1 million pesos. Sino po yun? Si Manila Bankers Life po ang partner ni IMG pagdating sa murang life insurance. Multiple option super term 18. Ayan. As nyo po yung nag-invite sa inyo. Kung gusto nyo po, ma-insured
ng mababang bayad pero malaking coverage. Okay po ba? Yan. Final test of a good life insurance. Dapat may 4 cornerstones din. Diba? Like sa good life, good long-term healthcare. Dapat ito din may 4 cornerstone life insurance. Safety, may protection, tax advantage, at nag-grow yung pera natin. Okay po ba? Yan. Punta na tayo sa pangatlong building blocks, debt management. Bakit nga ba natin kailangan i-manage ang ating pagkakautang? Kasi debt can turn into a disease. It could control your life, diminish your happiness, and limit your freedom. Ito po yan. Debt sounds like death. Para kang patay. Sino po dyan ang baon sa pagkakautang? Joke lang. Baka kayo po makakasagot niyan. Ang dami mong utang, hindi ka na makatulog. Ito po, di ba? Yung happiness mo, pati ang family mo, nadadamay. At yung freedom mo lumiliit. Sample, may utang ka sa friend mo, sa isang lugar lang kayo, makakasalubong mo siya, pauwi ka na. Malapit ka na sa bahay mo. Dahil may utang ka, lalayo ka, iikot ka pa. Ba yung freedom mo lumiliit? So, alisin po natin ang pagkakautang. Tips to manage debts. Number 1, don't get into more debt. Live below means live simply. Buy only what is needed. Change of habit of spending to the habit of saving. Diba? Tama na ang gastos ng gastos. Ipon, ipon, ipon. Pag hindi kaya, wag bilhin. Eliminate bad debts. May bad at good debts po. Yung bad, yan po yung nangungutang ka, pambili ng gadgets, kung ano-ano. Tapos wala namang income na nag-generate sa'yo. Good debts, nangutang ka for business. Diba? In time, babalik yung kita, yung pera, mababayaran mo yung inutang mo. Diba? Pay credit cards, debts in full and on time. Use cash and debit cards para matrack po natin yung pera natin sa paggastos natin araw-araw. Number 3, create list of your debts. Pay off the one with the highest interest first. Ang dami mo bang utang? O, unahin mong ilista yung pinakamataas na interest. Yun ang una mong bayaran. Ba? Kapag nabayaran mo na yun, yung binabayad mo doon, idagdag mo sa pangalawa hanggat sa maubos po ang inyong utang. Number 4, increase cash flow. Stop borrowing. Consider liquidating non-income generating assets. Ba? Tama na po. Ang sagot sa pagkakautang ay yung utang pa rin. Kasi ING po may tinuturo para mag-increase cash flow. Ngayon, masishare ko po sa inyo. I hope mag-stay po kayo. Diba? Para maalis na natin ang pagkakautang. Get a coach. Don't be afraid to seek for help. Nahihirapan ka na ngayon, baon ka sa utang. Yung nag-invite po sa inyo, perfect po yung makakasagot. Diba? Sa mga problema nyo, lalo sa pagkakautang. Huwag na po kayong mahiyang magtanong. Si Manny Pacquiao nga, ang galing na boksingero, may coach. O si Sarah Geronimo, idol ko po yun, may coach pa rin. Diba? Tayo, lalo na baon sa pagkakautang, kailangan na natin ng coach. Huwag na pong mahiyang magtanong. Okay? Yan. Number 4 sa building blocks, emergency funds. Bakit nga ba kailangan natin mag-create yan? Marami kasing emergency, walang funds. Diba? Potential emergency scenarios na kailangan natin paghandaan. Major car repairs, major home repairs, pagkawala ng trabaho, emergency hospitalization, major appliance repairs, calamity. Totoo mga emergency yan, pero may funds po ba tayo? Dapat mag-create po tayo. Marami nawala ng trabaho, lalo na noong nakaraang taon. Ba? May emergency ka ba para makapag-survive? O kung mawala ka ng trabaho ngayon, ilang araw, ilang buwan, ilang taon ka makaka-survive? Calamity. Wala pag gaanong calamity sa Pilipinas ngayon, pero taon-taon may calamity. Ba? Mag-create tayo ng emergency funds para pag mag-calamity, hindi magugutom ang family natin. Ba? Emergency hospitalization, para hindi natin magalaw yung for long-term healthcare natin, mag-create tayo ng emergency funds. Paano? Having emergency funds of about 3 to 6 months of your total expenses will free you from financial stress. Simulan lang po ng pag-iipon ng 1,000 pesos per month. Diba? Ikwentahin niyo po. Basta isang buwan, magkano expenses mo? Times 3 or 6 months. Kung mag-lockdown, magkaroon ng calamity, mawalan ka ng trabaho, 6 months ka pang mabubuhay. Diba? Na hindi aasa sa iba. Create emergency funds. Again, ang credit card po ay hindi emergency funds. Tigilan na po natin ang pagkakash-cash niyan. Mababaon po kayo sa pagkakautang kung hindi nyo po kayang i-manage yung credit card. Okay? Number
5, nasa pinakatuktok na po tayo sa investment na. Yan, sino po ang excited about dyan? Sige, mag-type nga po kayo kung gising pa po kayo para naman po alam ko kung may tao pa akong nakakausap dito. Gising pa po ba kayo? Type nyo nga po kung excited na kayong matuto about investing. Wow, si Miss Sheila, kay Miss Sheila, excited na daw siya. So, paano? Sige, share ko na po agad sa inyo. Yan, salamat sa mga nagtatype. Paano nga ba tayo mag-invest sa stock market? How do we become shareholders of these big corporations? Ang dami po, di ba, na malaking kumpanya sa Pilipinas. Paano tayo mag-invest? 2 ways po of investing in the Philippine stock market. Number 1, direct stocks. Number 2, indirect or mutual funds. Ang hirap po, di ba? Joke lang. Nilang tatandaan natin, direct, indirect. Paano yung direct? Sample po, papunta po tayo lahat sa Baguio, Manila. Kailangan natin sumakay ng bus. Kapag direct, ikaw po ang driver. Hindi ka po pwedeng matulog, babangga tayo. Diba? Ganun po ba yan sa direct stocks? Ikaw ang driver, ikaw bahala bumili ng mga malalaking corporations. Ikaw ang bahala mamili sa kanila. Kailangan mo ng time, ng knowledge, at syempre ng medyo malaking halaga para makabili ng mga shares sa mga company na yan. Kasi bawat companies po ay may allotted share. So yung 1,000 pesos mo hindi pwede dito. Kasi again, may mga allotted shares sila. So sample, syempre sabi mo, gusto kong mag-direct. Diba? May pera ako. O sige, ganito. Kanina mo naisip mag-invest? Jollibee. Diba? Bida ang saya. Noong 1997 po, 27 pesos per share pa siya. At noong 2019, naging 320 pesos per share na po siya. Laki po, no? Yung tinaas. So, assuming dito ka nag-invest noong 1997 ng 100,000 pesos. Way back po, ha? Sample po ito, noong 1997. Magkano ang kikitain mo na in 2019? Yung 100,000, i-divide natin sa 27 pesos per share, nakabili ka po noong 1997 ng 3,703 shares kay Jollibee. Noong 2019, binalikan mo siya. Nakabili ka ng 3,703 shares noong 1997 times current value nung shares ng 2019 na 320 pesos, nagkaroon ka ng 1,184,960. Total earning mo, 1,084,960 kasi 100,000, yun yung pinag-invest mo or ika nga puhunan mo. Tingnan nyo po ha, 1997, 2019, kailan naging 1,000,000 ang 100,000? After ilang years po? 22 years. Nakita nyo po? 22 years, ganun, kahaba, long term. Marami sa atin kasi, kaya siguro patuloy pa rin na i-scam at mahirap, panay ang invest. Saan? Sa mabilis kitaan na pera. Tigilan na po natin yun. Get rich scheme. Diba? Yung mabilisang kitaan. Huwag po ganun. Get rich quick. Diba? Scheme. Mabilisan eh. Ito po ay, nakita nyo po as safe, legal stock market. 22 years. Kaya from now on po, doon na tayo sa safe at legal. Cherry, wala akong malaking pera. 100,000. Sabi sa puso, 1,000 daw, pwede na makapag-invest. Yes po. Saan yon? Sa indirect or through mutual funds. Papunta po tayo ng Baguio, hindi tayo driver, tayo ay pasahero. Sa bus, makakarating pa rin tayo sa Baguio. So, paano tayo makakarating or paano nagwo-work ang mutual funds? Ganito lang po siya. Lahat po tayo ay investors. Sample, 1,000 pesos mo, 5,000 pesos ko, yung friend mo, 10,000, 50,000, and so on and so forth. Yung pera natin po, pagsasama-samahin yun ng fund manager. Bakit pag nasama-samahin? Di ba naalala mo, kailangan malaking halaga? Diba? Maliit lang yung pera natin. Kaya pagsasama-samahan ni fund manager. Si fund manager, sino ba yan? Diba siya po yung pagdating sa mga pagbili sa mga companies o sa pag-aaral sa stock market, alam na nila yan habang buhay na ata nilang gagawin yan. Diba? Yung pera natin, i-invest nila yan sa 10
10 blue chips companies sa mga securities. Bakit 10? Kasi yun po regulated. At least 10. Kasi kung halimbawa, nag-shutdown yung isang company, may siyam pa na kumikita na company. I-generate yung income at ibabalik po sa ating investor. Sample po, last year may 10%, yung 10% yung in-invest mo na pera, babalik sa'yo. Yun ang kinita. Diba? Hindi po hahati-hatiin yun. So yun, ganun po nag-work ang mutual funds. Sample po ng isang mutual funds company ay si Phil Equity. Si Phil Equity din po ay partner ni IMG pagdating po sa investment through mutual funds. Tingnan niyo po dati, noong 1997, peso per share pa siya. Noong 2017, 40 pesos per share siya. Familiar po ba kayo sa Phil Equity? Baka nabasa niyo na. Kasi dyan nag-i-invest si SSS. O di ba? Mag-direct na tayo kasi sila nag-i-invest. Okay, sample, dito ka nag-invest sa Phil Equity. Yung 100,000 mo, dati noong 1997, ang total gain niya na is 4 million pesos. 100,000 times 40 is 4 million pesos. Nakita niyo po, ilang years bago naging 4 million yung 100,000 na in-invest sa mutual funds? 1997, 2017, 20 years. Again, napakatagal po, long term. Yeah, iwasan na po natin ang mabilisang pagyaman. Slowly but surely po tayo. Okay po ba? Clear po tayo doon? Yan, share ko po sa inyo sino yung company na wala pang piso or 1 peso per share ngayon. Ha? Naalala niyo po yung wealth calculator kanina? Ayan no, sa 12% mutual funds po yun. Yung 33 pesos per day mo, diet, bawas ng merienda, 1,000 at 12% in 30 years, 3.5 million pesos. Naliliitan ka, o 2,000 at 12%, in 15 years, may 1 million ka, and so on and so forth. Ba, yung pamangkin ko po, ganito. 15 years from now, magka-college siya. May pangalan po, di ba? Define your financial goals. 1 million pesos, nag-invest ng 2,000 pesos per month sa 12% sa mutual funds. In 15 years, may 1 million pong pang-college funds. Ikaw, ano po bang goal mo? Di ba? Retirement funds mo, 10 years from now na lang. O kailangan po mamadaliin, 10 years from now, 5,000 po. Invest ka sa mutual funds, may 1 million ka. Bata ka pa ngayon, 20 years, gusto mong magkaroon ng 1 million o 1,000 pesos per month at 12%. In 20 years, 999,148. Almost a million na. Okay? Clear po ba tayo doon? Have your goals po, define your goals bago mag-i-invest. Ito po, IMG po has access to both direct and indirect stock market or stock investing. Ang partner po na IMG, kapag direct po, si MyTrade, gusto mo sige, MyTrade. Pero kung wala kang idea, wala kang time, wala kang knowledge, ako po, sa indirect po or sa mutual funds nag-invest, ang partner po na IMG, si Ramber Financial. Ang hawak niya po mga mutual funds companies, so Vivo Funds, Phil Equity, Atram, Philam Asset Management Inc., Sun Life Asset Management Inc. Si Philam Asset Management Inc. po at si Sun Life Asset Management ay hindi po insurance company. Magkaiba po yan, hindi po yung partner ni IMG. Sila po ay mutual funds company. At sino po yung wala pang piso-peso per share? Si Solvivo Funds po. Diba? Diyan po ako madalas nag-invest. At yung pamangkin ko rin po, diyan nag-invest. Si Atram din po, alam ko, wala pang piso per share. So, yun. Diba? The longer you stay, the more you can gain. Ganyan po ang pag-i-invest. Ba, nakita niyo po, consistent monthly, 33 pesos per day. After 30 years, 3.5 million. Yan po pag-i-invest. Parang puno yan. Hindi po naman buto, diniligan mo, kinabukasan, puno na. Alam po yung magic? Diba? Wala pong magic sa mundo. Diba? Wala pong instant. Instant noodles lang po. Kaya pag mag-i-invest po tayo, tigilan na po natin. Again, parang ahoy nyo na po sa mabilisan. Diba? Aralin po natin ng maigi. Kung po tayo sa safe, legal. Diba? Okay po ba yun? Clear po tayo ha? Again, summary po nito ng financial class natin. What if you die too soon? Paano na ang family mo? Kung mahal mo sila, kumuha ka ng life insurance. What if you live too long? Sino mag-aalaga sa'yo kapag tanda mo? Ba? Ang sagot, mahal mo sarili mo, kumuha ka ng mga investments at long-term care para pagtanda natin, happy pa rin po tayo. Okay po ba yun? Do you want to apply what you've learned and build a strong financial foundation?
Kayo po makakasagot niyan. Ako po, 4 years ago, last June 17, 2017, diba? Naalala ko na po, kailan ako punta sa IMG, naging part ni IMG. Ang sagot ko po, yes. Ano pong gagawin natin? Kung sagot mo yes, at nag-stay ka pa hanggang ngayon, very good. 3 step lang po ang gagawin natin. Number 1, have your first financial check-up to define your personal financial strategy. Kanya-kanya po kasi tayo ng financial strategy. Kanya-kanya tayo ng gustong healthcare funds, ng retirement funds. Ba? Kuhain niyo po ito, find out how you can build your solid financial foundation. Libre po ito, wala pong bayad. Free po yan. So nag-invite po sa inyo, screenshot mo na po. 1, 2, 3. Para nakangiti naman ako. Diba? Approach nyo po agad yung nag-invite sa inyo. Gusto ko pong makita paano ko po ma-build ang solid financial foundation ko. Kahit kapos ka pa ngayon, para makita mo na possible po yan. Possible po yan. Increase cash flow lang po tayo. Okay po ba? Number 2, register as an IMG member and enjoy all the benefits. Magpa-member po kayo sa IMG. May natutunan po ba kayo ngayong hapon na to? Pa-type naman po kung meron. Kasi baka di na po akong umulit. Chok lang. Type naman po kung yes, kung may natutunan. May na-share po ba ako sa inyo ngayong araw na to? Tama po ba? Naku, nakatulog. Thank you, Miss Sheila. Miss Jesserid. Miss ba o Mr.? Salamat po sa mga nag-type. Diba? Kung may natutunan po kayo, di ba, i-continue nyo po yan. Kasi yung na-share ko po sa inyo, wala pa po yan sa 1/4 po na matututunan nyo sa IMG. Diba? Continuous learning po tayo. Diba? Lalo na po sa makakatulong sa atin. Mapag-aralan po natin na husto, makakatulong sa sarili natin at sa family natin para mapaghandaan ng future. Nasa IMG po yan. Increase your cash flow by sharing the IMG mission to your friends and family. Ka-share po ba yung natutunan nyo po ngayong hapon na to? Huwag mong isarili. Diba? I-share mo lang. Mag-English ka na ng cash flow mo. I-share mo lang yung natutunan mo, yung alam mo. Diba? Ang ganda po natin nun ko makakatulong sa pag-build ng solid financial foundation natin. Unahin mo yung mahal mo sa buhay. I-share mo lang siya. Ha? So, paano po siya? I-share? Kung ano lang again na natutunan mo. Ba? Mahal mo ang family mo, ikaw makakapag-create na ng wealth. Dapat sila din kasi in time, pagdating ng panahon, mayaman ka na utangan ka nila. Joke lang. Kasi hindi mo sinabi, sinikreto mo. Kaya dapat i-share mo po yung natutunan mo para lahat po tayo makakapag-create ng wealth. Okay? Yan. IMG po is a preferred membership benefits. Cherry, gusto ko maging member. Ano yung makukuha ko sa IMG member? Ikaw, bakit ka nag-member dyan? Ako po kasi nag-member sa IMG dahil nagustuhan ko po ang financial education na tinuturo niya. Same lang po yan. Marami pong benefits sa IMG. Papakita ko po sa inyo. Same po yan sa mga regular na mga membership benefits platform. Si SM, si SNR, si Landers, sino pa po ba? Si Aling Puring, di ba nagpapa-member po tayo doon dahil kapag nag-grocery tayo may discounts. Diba? Sa IMG po ganun din. Kapag naging member tayo, hindi lang discounts, may access pa po, may rewards, diba, para sa atin. So ano po yon? Okay, focus po kayo dito kasi video po yung ipi-play ko. Diba, para mapanood nyo po or mapakinggan nyo pong maigi ano nga ba ang mga benefits as an IMG member. Okay, nakafocus na po sa screen. The International Marketing Group, a global financial education enterprise, strategically partnered with the world's leading providers of financial products and services, introduces its top benefits offered exclusively to its growing list of members. Free exclusive financial education through the financial ebook, The Secret to Saving and Building Your Future. Free exclusive financial e-workbook, the Financial Foundation Educational Program. Make money work for you through financial e-workshops. Increase your cash flow and debt management. Learn to build a strong financial foundation, proper protection. Know how to build your wealth and gathered assets. Get to know your plans for retirement and wealth preservation, and learn to build your business in the financial industry. Free financial checkup to diagnose your financial health. Exclusive course fee discount
for the Associate Financial Planner Certification Program in partnership with Registered Financial Planner. Reap tons of free gifts from IMG's partner companies. Up to 300,000 pesos of personal accident insurance from Manila Bankers Life Insurance Corporation. Exclusive access to Fidelity Life, a mutual benefit association exclusive for members with 50,000 life insurance coverage and 24/7 memorial concierge services. Exclusive free gifts with Vision Care, now more accessible to all members anywhere in the world. Get your free IMG and Kaiser frames through the IMG portal. Free unlimited consultation and discounted medical services for members and their immediate family members through IMG's exclusive partnership with Kaiser Medical Center. Become an automatic mutual fund investor through the IMG Soldivo Strategic Growth Fund in partnership with Rapper Financials. Get exclusive access to IMG's partner industries. Exclusive access to the best long-term, short-term, and senior care services from Kaiser International Health Group Incorporated. Access to the multiple option super term, life insurance products, income replacement assurance, and Everest Memorial Solution designed by the country's top insurance provider, Manila Bankers Life. Free investment seminars. Invest in mutual funds at 0% entry fees exclusively to IMG members. Access to stocks online trading platform, MyTrade. Access to special rates from Palawan Pawn Shop. Increase your savings with these exclusive discounts. Save your money on your car, fire, travel, personal accident insurances through Vault Assurance and IMG brand. Exclusive member savings on real estate purchases. Special discounts on memorial lots and interment packages. Exclusive member discounts on special courses to keep you abreast of the evolving technology and ever-changing industry. Convenience and peace of mind with our 24/7 memorial concierge service, providing assistance to help the family arrange the best but most reasonable funeral for their loved one. Protect your assets by creating your own corporation through Asset Preservation Service. Combine huge savings and personalized assistance to enjoy a hassle-free car purchase experience with our exclusive IMG Auto program. Be in the financial industry. Become debt-free, help families achieve financial success, and get the income you want from your own business in the elite financial industry. Experience the world's wonders on your vacations, cruises, and conventions through IMG's Travel Rewards program. Qualify for the exclusive and world-class IMG Recognition Awards. Free HMO coverage for marketing directors, senior marketing directors, and executives. Get the member support you need. The most powerful members portal available anytime, anywhere. Domini Tool, the best digital marketing platform for IMG members. Know the latest IMG updates, news, runs, and reminders through the exclusive newsletters and emails. Nura Cash e-wallet facility for IMG international transactions. It allows members to conveniently receive commissions and IMG payments, transfer funds, pay bills through the kiosk, and request check for pickup at IMG office. It's accessible anytime, anywhere. International members exclusive benefits. Exclusive money platform. Exclusive events. Exclusive runs and contests. Worldwide protection for international members. Accidental death benefit worth 500,000 pesos. Burial benefit worth 100,000 pesos. Accidental medical reimbursement benefit worth 100,000 pesos. Benefit that protects you from acts of terrorism worth 600,000 pesos. Benefit that protects you from unprovoked murder and assault worth 600,000 pesos.
accidental disablement benefit worth 500,000 pesos with additional feature of repatriation service. Accidental disablement benefit worth 500,000 pesos. The possibilities awaits you here in ING. Yan, nakita niyo po ba ang benefits as an IMG member? Ang dami po, di ba? So I hope na take note niyo po yung mga benefits na gusto niyo or na aralin. Diba? Or pwede naman niyo po yan makontinue dito sa IMG yung learnings po niyan. Ang dami pong benefits sa IMG member. Diba? Yan. So ngayon po, i-share ko po sa inyo Cherry, ang ganda ng benefits sa IMG member. Yes, diba? Ang dami. Diba? Gusto ko din mag-member. O after po nito, magpa-member na kayo. Pero share ko po sa inyo din, lalo na sa yung hindi pa po nakakapag-build or kulang kapos, di ba? Maganda po kasing tinuturo ni IMG. Maraming investment, paano tayo makapag-build ng solid financial foundation. So, paano sa mga kapos, di ba? Ito po, i-focus ko po sa inyo kung paano po tayo matutulungan ni IMG to increase cash flow. Gusto niyo po ba yon? Share ko po sa inyo. Sige po, share ko po sa inyo ha. So, paano po tayo matutulungan ni IMG? Isa po sa reward system sa nabanggit po doon ay ang be in the financial industry. Hindi po tayo kita dito sa pag halimbawa nag-member ka, yung nag-invite po sa inyo, wala pong kikitain kahit piso. So paano po kikita? Dahil may tinuturo po na business si IMG sa financial industry. Matututunan niyo po yan kapag naging IMG member po kayo. Diba? May training po tayo para doon. Diba? Kayo ay employed. Gawin niyo po siyang part-time. Ako po, part-time ko lang po dati si IMG. Diba? Natutunan ko yung mission niya. Diba? Mag-share ka lang ng mission. Pagdating sa self-employed, magiging self-employed ka pa, business owner, diba? Own your boss. Yan po yung tinuturo na IMG. You can increase your cash flow by entrepreneurship. By sharing lang po yung our know-how in this fast-growing industry. Yung alam mo lang, i-share. Ang ganda natutunan ko sa pagdating sa pag-ipon at pag-i-invest. Paatinin niyo rin siya ng financial class. Diba? Itong inatinan mo po. New business model po si IMG. Diba? Entrepreneur, you build your own business. You are not working for an insurance company or investment company. Hindi po kayo empleyado dito. No quotas. You work at your own pace on your time. It's flexible. Wala pong kota-kota sa IMG kasi sarili mo itong business. Unlimited territory and income. You can build as big as you want in any cities and countries in the world. Di ba may taga-Cambodia po tayo na attending ngayon, di ba? Unlimited po, worldwide po kasi si IMG. A business opportunity to achieve our financial goals faster. Di ba? As an IMG member, i-maximize niyo po yung pagiging IMG member. Tinuturo naman din yung business, bakit hindi mo nagawin habang nag-i-invest ka? Diba? Or kapos ka, perfect timing para sa inyo ito. Si IMG kasi ay 3 E, education, mag-aaral tayo, execution, di ba? Pag yung i-apply natin, natutunan natin para ma-build ang solid financial foundation. Kung kapos ka, mag-entrepreneurship ka. Diba? Ito rin po, marami pong mga IMG members abroad ang nag-for good na po dahil sa business opportunity na IMG. May exit plan po, ika nga, ikaw din as an employed or OFW, kailangan mo ng exit plan kapag nawala ka. Kasi magkukontinue ang buhay natin kahit wala ka ng trabaho or umuwi ka na sa Pilipinas. Diba? Gawin nyo na po ang mission or ang binibigay po na business opportunity ni IMG once you become an IMG member. Okay, ano pa makukuha natin? Yung sa 48, Cherry, saan po makikita yung 48 benefits na yun? Ang dami-dami, paano ko makukuha yun? Huwag naman po natin kunin lahat, lalo na po yung sa Fidelity, kasi pampatay po yun, di ba? Magkakaroon ka po ng sarili mong portal o dashboard. Yan, website. Ayan po yan. Ito po yung part po ng dashboard mo. Makikita mo yung sa free mo, di ba kanina? Once you become an IMG member, meron kang free 1K initial investment sa mutual funds. Sino yun? Sa Saudivo po, di ba? Saudivo funds. Si Fidelity Life,
Yan, mag-a-add ka ng 500 pesos para maging insured ka po sa Fidelity Life, di ba? Pwede po yun sa burial benefit natin, si Everest, Manila Bunkers, ayan. Diba po, makikita nyo po yan sa inyong portal. At ba, mayroon po kayong aatinan para mag-guide po kayo paano nga ba natin ma-maximize sa IMG member. Ngayon, Cherry, gusto ko maging member. Magkano ang membership fee? Diba, lahat naman po ng membership ay may bayad. Si IMG po, magkano? 5,500 lang po yan. Diba? Kayang-kaya nyo po yan. One-time, lifetime payment po na 5,500. Anong makukuha mo? Sa local po, 39 benefits tayo. Pero for international or abroad, napakarami nyo pong benefits. Protektado po kayo. Lalo na po, bawat parte ng katawan nyo, diba, ay protected sa worldwide protection. Itong 5,500 po for international ay converted po kung saan po kayong bansa. Kasi po, medyo mas mahal po yan kasi mas marami po kayong benefits. Okay po ba? Ngayon, meron po tayong renewal fee every year na 1,500. Cherry, akala ko ba lifetime yung 5,500? Bakit may 1,500 tayong renewal fee? Para po for the next year, December po ngayon taon, para patuloy nyo pa pong ma-avail lahat ng benefits, kailangan nyo pong mag-renew. So, paano kapag hindi nag-renew? Hindi nyo po ma-avail lahat ng benefits. Katulad po nung sa Fidelity, kung mag-add kayo ng 500, mawawala po yun. Kasi isa po yun sa ina-add natin. Yung free personal accident insurance, mawawala din yun. Yung free unlimited check-up, free vision care, nawawala po yun. Kasi isa po yun sa binabayaran natin na patuloy sa accreditation para makuha natin. Bibigyan ko po kayo ng mas maliwanag pa po na bakit kailangan natin mag-renew. Noong pong 2017, ang members benefits lang po dati ay 16. Imagine mo po, 16 benefits lang po nung nag-member ako. That time po, 4,500 po ang membership fee. For 5 po, di ba, 16 benefits. Magkano ngayon? 5,500, 48 benefits. Tapos yung 1K nyo, nasa ka-invest ko sa mutual funds. Diba? Para patuloy ko po syempre ma-avail yung mga bagong benefits ng IMG, nag-renew po ako ng renewal fee. Diba? Ganon din po yun. Kasi para patuloy nyo pong ma-avail. 4 pesos per day lang po yan in a year para mabayaran natin yung 1,500. So sobrang dami pong benefits ng IMG. Hindi po tayo lugi. Wala po tayong makikitang company na ganito. Kaya po, kami ay patuloy po nagiging financial literacy advocate po na IMG. After nyo po maging member, huwag po kayong papayag na hindi kayo matututo sa IMG. Attend the workshops and classes para makontinue po ang learning nyo. Hindi naman po kayo nag-member sa IMG dahil nag-member lang kayo. May reason po yan. Alamin niyo reason nyo. Gusto nyo kasing matuto mag-invest for the future. Gusto mo nang umuwi ng Pilipinas. Ang tagal mo na nagtatrabaho, puro resibo lang na naipon mo. Perfect timing po maging IMG member po kayo. Aralin nyo po ang makakatulong sa atin. Lalo na sa pag-grow po natin ng financial IQ. Nasa IMG po yan. Okay? Ito po, last 3 slides na po ako. Salamat po sa mga nag-stay. Wala pong bumitaw. Ito na po yung life cycle natin. Nakikita niyo po yung line, flat line, parang sa hospital po, di ba? Ayan, yung mga note po sa baba, 0 in yung birth natin. Tapos, hanggang age 20, usually yan yung time frame na nag-aaral tayo. Tama po? 20 to 6 years old, yan yung productive years natin. Yan yung malalakas tayo, nagtatrabaho tayo. Diba? At age 60, 2 options. Fire your boss or the boss will fire you. Age 60 to 80, yan yung retirement years natin. At age 80, back to the Lord na tayo. Babalik na tayo kay Lord. At baka nga during retirement years natin, mag-back to the Lord na tayo. Ngayon po, darating yung time, magiging 6 years old na tayo. Alamin nyo, ilang taon na kayo ngayon. Ito pong retirement years natin, ang pinakamahabang bakasyon ng ating buhay. Paano tayo makakasurvive? Or imagine nyo po, nakaraang taon pandemic. Yun po yung retirement years nyo. Nag-lockdown, walang trabaho. Diba? Saan po tayo humingi? Naging prepared po ba tayo nung nag-pandemic? Or nag-antay tayo ng mga ayuda, nagalit tayo na hindi nabigyan? Diba? Ito po, retirement years natin, darating tayo dyan. Ano po bang ginagawa natin ngayong productive years natin? Diba?
Isipin po natin, nagtatrabaho tayo, yes. Pero napaghahandaan na po ba natin yung retirement years natin? Dapat oo, kasi dito tayo pupunta. Kung 2030s ka pa, ang haba pa ng panahon natin para makapag-ipon at invest for the future. Pero wala po sa edad ang pag-retire. Sa ipon at investment na meron po tayo. Kung 40 ka na ngayon, may 20 years ka pa para paghandaan ng 60 years natin at ang retirement years natin. Diba? Ano pong gusto natin kapag dating ng 6 years old? Hihingi tayong tulong sa iba? Diba? Kaya tayo po ang breadwinner. Ngayon pa lang po, 20% ng ating income i-invest natin for the next 20 years. Diba? Yung pera naman magtatrabaho para sa atin. Okay lang magbigay tayo ng pera sa ating mga mahal sa buhay. Pero wag niyo pong kakalimutan mag-iwan para sa sarili mo. Dahil kapag tumanda na tayo, hindi naman natin pwedeng sabihin, tinulungan kita noon, tulungan mo ko. Kasi tulong yung binigay natin. Ibig sabihin, kusang loob. Kusang loob din silang babalik. Kaya madalas nagkakatampuhan. Dapat tandaan po natin, mahal natin sarili natin, bayaran natin muna ang sarili natin, ang future self, ika nga natin. Para pagdating ng panahon, magkita-kita po tayo sa senior years natin na 2% achieve financial freedom. Huwag na po tayong mapabilang sa 98 financially broke. Natutunan naman po natin. Be in the IMG community na makakapag-educate pa po sa atin, mga saver, investor, entrepreneur, positive people na makakatulong sa atin ma-reach ang financial goal natin. Kailangan natin ng environment. Nandito po yun sa IMG. Yung environment na pag-iipon, pag-i-invest, at pag-manage ng finances ng tama. Be an IMG member po. And then with the last two slides, sabi nga po ng great coach ko na si Miss Ann Kenal Flores, what you are today is the result of yesterday. Ano pong current situation ng finances nyo ngayon? On po kayo sa utang, ang tagal-tagal mo nang tatrabaho, again, wala ka pa rin ipon at investment, puro resibo pa rin. Huwag na po natin balikan yan. Kasi yun yung mga maling pagkakamali natin. Pero dahil natuto po kayo ngayon, ngayong hapon na to, what you'll be in the future is the result of today. Anong decision po ba ang gagawin nyo? Nakita nyo na pwedeng mag-build ng solid financial foundation? Anong action ang gagawin mo? Nasa sa inyo po ang decision. 4 years ago, ang ginawa ko, 3 salita. Take action now. After po nun, diba? Nandito pa rin po ako sa IMG, natututo pa rin po. Lifetime learning na makakatulong sa atin. Be an IMG member po. Tapatin nyo po yung nag-invite po sa inyo. Kung magpa-member na po kayo, may pera na kayo, huwag nyo na pong sayangin pa ang oras at panahon. Be an IMG member. Yun lang po ang sinasabi ko. Kasi malaki po talaga natuturo ng financial education IMG. Kung kapos pa po kayo, tapatin niyo po yung nag-invite sa inyo. Gusto ko po maging IMG member, pero kailangan ko pa pong mag-ipon. Kaya mo po bang mag-ipon ng 185 pesos per day? In a month, IMG member ka po. Take mo ang challenge na yan. Ipon challenge for IMG's membership. Aralin po natin na makakatulong para sa atin. Baliwala po ang mga napag-aralan natin. Diba kung hindi rin natin ito i-apply, dapat i-apply po natin. Sabi kasi ni Ernie Barrow, knowledge is power. Sa IMG po, but applied knowledge is more powerful. Yung matututunan po natin sa IMG, unti-untiin po natin i-build ang solid financial foundation. Alamin na po natin para sa atin ang makakatulong. Diba? I-apply po natin yon. Kung kapos, gawin niyo po yung business na tinuturo ni IMG. Increase cash flow. At ang IMG business po ay may investing rights. Ano po yun? Kung ano po yung posisyon na may iwan natin at income opportunity na meron sa IMG, mapapamana natin sa mahal natin sa buhay. Ang trabaho natin hindi mapapamana, pero sa IMG, mapapamana. Kaya, be an IMG member now po. Diba? Enjoy po all the benefits. Enjoy the journey. Enjoy po kung anong matututunan. Diba? Marami po sa inyong mag-guide dito paano mag-invest, save, invest ng tama. Okay po ba? Yan. Tapos na po tayo. Thank you very much po. Start to save your future. Be an IMG member na po. Kausapin niyo po yung nag-invite sa inyo. Magpa-financial blueprint po kayo. Diba? Ako po ulit si Cherry Reyariza.
Associate Financial Planner. Ayan po yung contact details ko. Pwede niyo po akong i-add sa FB or i-chat, i-text, di ba? Please do like and follow my page din po, Save Money and Invest in Right Way. To God be the glory. Thank you for staying po. Please approach nyo na po yung nag-invite sa inyo para mag-guide po kayo sa inyong mga financial goals. Okay?